Magsaing ka na ng extra dahil sa sarap ng ulam natin, sigurado mapaparami ka na naman ng kain. Mayroon ako ditong 500 grams lang na pata. Bali, tira lang yan ng nakaraan kong luto na pata. Pakuluan ko muna yan hanggang sa maluto o maglambot. Pagkakagaya nitong lumalabas na yung kanyang impurities, tanggalin muna natin hanggang sa maging malinis lang din yung sabaw. At bago ko ulit takpan yan, hanggang sa matuluyan siya maglambot, ilagay ko na rin isabay yung munggo na binabad ko na rin yan at nahugasan. Isabay na lang natin yan para magsabay din sa papalambot natin sa karne, maglambot na rin yung ating o maluto na rin yung munggo. Pagka ganitong malapit na rin maglambot yung ating munggo o malapit na rin maluto, ilagay ko na rin yung langka. Dahil yan ay mga matatagal maluto yan, ipagsasabay-sabay na lang natin para makaminos tayo sa gaas. Pwede naman kaya bago natin yan igisa mamaya. Antayin lang natin yan maluto din yung langka dahil sigurado malambot na rin din naman yung ating pata. Masabay na rin luto sa ating munggo. Okay na tong ating langka at saka yung munggo. Malambot na rin, ganun din yung ating pata. Itabi ko muna yan. Sa kawali naman, magisa na rin ako ng bawang. Ihalo lang hanggang sa maglabas lang din ng aroma. Ilagay ko na rin yung sibuyas. Ganong process lang din. Halo lang hanggang sa maluto yung sibuyas. Pagkaluto ng sibuyas, isunod ko na rin ilagay yung kamatis. Bali, 2 pirasong kamatis lang yan. Kung mayroon kang maraming kamatis, pwede mo pa siya dagdagan. Maglagay na rin ako ng asin at paminta. Okay na tong ating kamatis. Ilagay ko na yung nilaga nating pata, munggo at yung langka. Igisa lang natin yan ng bahagya. At nilagay ko na rin yung pinakasabaw ng pinaglalagaan natin ng pata, munggo at langka. Pagkakulo niyan, isunod ko na rin ilagay yung gata. Instant gata na lang din yung ginamit ko. Pwede rin ka namang gumamit ng fresh na gata. At pagkatapos yan, timplahan ko na rin ng patis. At kunting halo lang yan. Okay na rin, since luto na rin naman lahat yan. Luto na yung ating langka, luto na rin yung munggo. Isunod ko na ilagay yung pichay. Ihalo lang din hanggang sa maluto lang din yung pichay. At naglagay na rin dyan ako ng siling green. Hindi ko na videohan. Pwede na rin din naman nahabol din. Tikman ko ulit kung okay na yung timpla niya. Maglagay lang ako ng kunting liquid seasoning. Pwede din naman maglagay ka kung anong mga granule seasoning mo dyan. Pwede. At kunting halo na lang yan. At ready to serve na yung ating napakasarap na ginisang munggo with gata na mayroong langka at pata. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Kaya mga kalasa, alam ko, kayang-kaya mo itong gawin dahil sa sobrang simple at napakadali niya lang lutuin. Kagaya lang lagi sa sinasabi ko na wala namang hindi marunong magluto basta sa simpleng paraan lang. Hanggang sa muli mga kalasa, thank you for watching. Bye-bye!